So para sa example natin na ito, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng student management. Pero ang pinaka-purpose lang muna ng video na ito is to add and view students. So yun lang muna. So para magawa natin yun, kailangan natin mag-declare ng variable natin na students. And then equal natin siya into this bracket. Ibig sabihin ngayon, array yung students natin. Ibig sabihin ng array ay we can insert multiple values into one variable. So, yan yung pinaka-purpose niya ngayon. Now, gagamit tayo ng while. Ang while ay looping siya. So, ang pinaka-purpose niya is to repeat yung program natin. Now, isa-set natin yung while natin into true. Ibig sabihin, naka-infinite looping tayo. Paulit-ulit yung gagawin natin. Unless we exit yung program natin. Okay? So, meron siyang colon and then sa baba, ilalagay natin yung print natin. So, sa print natin, sa loob niya, magkakaroon ka ng double quotation. And then, i-declare mo yung forward slash n. Meaning yan ay new line. So, para bumaba yung next word na gagawin natin. So, yung ipiprint natin ay student management system. Okay? Now, next naman, ikakopy natin siya. Then paste, papalitan lang natin yung nasa loob niya. So, ang gagawin natin, 1, add student. Okay, and then, after nito, lalagay ulit tayo ng another option. Sasabihin natin number 2, pero for view student naman siya. Then number 3, this will be yung sasabihin natin exit. So, itong forward slash n, lalagyan lang natin siya dito sa dulo para hindi mag-straight yung mga options natin. Okay, so kapag rinan natin siya, papansin nyo naka-looping siya ngayon. Okay, kasi naka-true tayo. Yan, mapapansin nyo walang tigil yung paglo-loop niya. So, ang gagawin natin na next is magde-declare tayo ng variable na choice kasi pipili tayo among the choices. Now, next is equal natin siya into input kasi hihintayin natin na mag-enter ng choice yung user natin and then sasabihin natin dito, enter your choice. Yan. So, titingnan nyo natin, mapapansin nyo ngayon, meron na tayong add student, view student, and exit. So, try natin alisin yung mga forward slash n natin para hindi siya masyadong mag-spacing. Check natin ngayon. Yan, mapapansin nyo, meron na tayong student management. So, add student, view, exit. So, pag 1, mag-add student tayo. So, mapapansin nyo, paulit-ulit lang yan. No, kasi naka-looping tayo. Now, after nito, ang gagawin naman natin is magkakaroon tayo ng if. If daw yung choice na meron ka ay nag-equal siya sa 1, which is yung add student, gagawin natin, colon, ang gagawin natin ngayon is magkakaroon tayo ng name. So, sasabihin natin equal to input. And then, sasabihin natin sa user natin, enter student name. So, hihingin natin yung pangalan na magiging student. Now, papasok yon dito sa variable na name natin. Okay? Then, ang gagawin ngayon natin is kukunin natin si students, which is yung array natin dito. Then, ang gagawin natin, dot append. So, ibig sabihin, ipapasok mo siya sa variable na students natin. And, kukunin mo yung name na yon sa variable name natin. Okay, and then next is magpiprint ngayon tayo dito ng kukunin mo si name. Yan. Then, after nun, ang sasabihin natin, added successfully. Then, exclamation.
Okay, so try natin ngayon. So 1, enter student name, Dean. So Dean added successfully. Okay, so okay yung program natin ngayon, nakakapag-add tayo ng student natin ngayon. Now next naman is magkakaroon ka ng elif. This one naman ang magiging ano natin, choice is equal to 2 naman. Since meron na tayong 1. So yung number 2 natin will be yung view. Now, next nito is ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng print. So sa print natin, ang sasabihin natin sa kanya ay yan. Ang sasabihin natin sa kanya, student, sabihin natin list. Yan. Then colon. So check natin yung error. An indent. So try natin. So medyo may problema lang tayo sa indentation. So copy lang natin. Yan. So dapat ay magkapantay sila. So ang gagawin natin dito ay print student list. Then next naman, na gagawin natin, gagamit tayo ng for loop. So for student, okay? So for student in students, so ibig sabihin, ito new variable natin siya. Etong students na to, yung array kung saan nakalagay yung mga students natin. So ibig sabihin, etong variable na ito, i-check niya lahat ng names nasa students natin. Okay? Then colon, then sasabihin natin dito, ipiprint natin lahat ng mga student ngayon. Okay, so run natin yung program. So mag-add tayo. So Dean. So si Dean ay added. So mag-review tayo. So student list, Dean. So mag-add ulit tayo. Sabihin natin, yan. Then added siya ulit. View natin ngayon. So dalawa na yung names natin ngayon or student list. So yun yung pinaka-purpose ng mga if condition natin. Now, yung for natin dito, ang purpose niya lang, etong students kasi, ang ginagawa niya, kinukuha natin lahat ng ini-input ng user, pinapasa natin siya kay students. Which is, eto nga, yung variable na yon. And then, ang ginagawa natin, etong students na ito, chine-check niya lahat ng names na nakasave doon. And then, piniprint niya. So, yun yung pinaka-trabaho niya. Now, ang next naman will be meron ulit tayong another elif. So sa choice naman natin, equal naman natin siya sa number 3 which is yung exit natin. So ang gagawin lang natin, ipiprint lang natin yung exit program. Oops, wala siyang quotation. So exit program. Then after nun, i-break lang natin siya para tumigil yung program natin. Then yung last part natin will be yung else. Sa else naman natin, magpiprint lang tayo ng invalid choice. Kasi baka ang choice ng user natin ay hanggang 5, 3 choices lang naman meron tayo. So run natin siya. Try natin yung exit. Yun, so exit program. So wala na tayong access sa mismong system natin. Pero pwede pa tayong mag-add. Ngayon, since nag-run tayo, so Dean, then add ulit the name, and then mag-add ulit tayo. Tingnan natin pretty, then view natin. So, 3 names yung meron tayo sa student list. Then if we want to exit, 3, and then exit program. So, eto ngayon yung student management natin on how to add and view students.